29:11. Sino makakapag-quote niyan? Ha? Sige nga, Sister Belaine, try. Okay. Jeremiah 29:11 for... Tayo magbabasa, siya na lang. Sige. Sige lang. Jeremiah 29:11. For I know the thoughts that I ayun naman. For I know the thoughts that I think towards you, to Say the Lord. said the Lord, not to Akin na lang yan. Matatagalan tayo. Okay, so ulit. Okay, so sabi niya rito, Tagalog na Tagalog na lang daw. Okay na tayo ng Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. At kayo'y magsisitawag sa akin, at kayo'y magsisiyaon at magsisidalangin sa akin, at aking didinggin kayo. At inyong hahanapin ako, at masusumpungan ako, pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso. At ako'y masusumpungan sa inyo, sabi ng Panginoon, at aking ibabalik uli kayo na mula sa inyong pagkabihag, at aking pipisanin kayo mula sa lahat ng bansa at mula sa lahat ng dako ng aking pinagpabuyan sa inyo, sabi ng Panginoon. At aking ibabalik kayo uli sa dakong mula sa aking pinagdalhang bihag sa inyo. Amen. Praise God. So manalangin muna tayo mga kapatid. Praise God. Hallelujah, Jesus. Lord, narito ka, Panginoong Jesus, sa aming kalagitnaan. Dahil ang pangako mo, 2 o 3 na magkatipon sa pangalan mo, kayo po ay nasa kalagitnaan namin. Kaya sa mga oras na ito, Panginoon, ako po ay dumadalangin, Panginoon, na samahan mo kaming muli, maging sa aming mga bisita. O Diyos, makipag-usap po kayo sa kanila. Tunay na kayo po ang Diyos na nakakakita ng laman ng puso't isip ng tao. Alam mo ko, Panginoon, kung ang tao ay tunay na naghahanap sa iyo, Panginoon. Hallelujah. At hindi ka pwedeng madaya dahil ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Salamat po sa pagkakataong ito, Panginoon, na may bahagi ang iyong mga salita. Nadalahin ko, Panginoon, gamitin mo ang sisidlang ito na ang iyong lingkod. Hallelujah, na may bahagi, Panginoon, ang iyong mensahe with simplicity, Panginoon, at maiintindihan ng bawat isa. At kami po ay humiling ng pagpapalago, Panginoon. Palaguin mo ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat sa year 2026 na ito, Panginoon, na pinagkaloob mo. At kami po ay parehas pa rin kumpleto at pinagpala mong lubos, O Diyos. Salamat po. Minsan pa, langisan mong ilingkod. At dalahin ko, Panginoon, hallelujah, na ang iyong mga salita, Panginoon, ay magsilbing ilaw sa aming daraanan, Panginoon. Salamat po. Itong aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Bakit ano lang yung ventilador sa inyo? Sa inyo nyo na iharap yan. Okay. So, ito po yung pangako ng ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Na napakalinaw na sinasabi ng Panginoon na nalalaman niya ang pag-iisip na iniisip niya para sa inyo. Ibig sabihin, mga kapatid, it's good to know that we have a Savior na alam mo mayroon kang Diyos na maganda pala yung plano sa'yo. Amen? Napakagandang isipin, mga kapatid, na sa pagbabasa mo ng Biblia, nalalaman mo na may plano pala si Lord. Kasi sa totoo lang ako, mga kapatid, when I became, hindi natin ilalayo sa aking sarili, na ako po ay isang dating Catholic. And I've never read my Bible. Kayo ba ng Catholic kayo nagbabasa kayo ng Bible? Sino rin ka nagbabasa? Ha? Meron ba? Wala. Kaya hindi nyo alam yung salita ng Diyos. Kaya binulag tayo ni Satanas. Tama? Binulag tayo. Hindi natin alam yung mga karapatan natin. Hindi natin alam kung ano yung plano ng Diyos sa atin. Kasi hindi tayo nagbabasa. So ngayon, na tayo po ay narito sa ganitong gawain na purely salita ng Diyos ang itinuturo. Walang halo. Amen? So ngayon,
mga kapatid, na tayo po ay nakapagbabasa ng salita ng ating Panginoon, naalalaman na natin ngayon yung mga privileges natin. Amen? Dati takot na takot tayo pag mayroong mga multo. Ha? Hanggang ngayon ba takot pa kayo? Uy! Takot pa ba kayo hanggang ngayon? Tanungin mo yung katabi mo, natatakot ka pa rin ba? Ay, hindi na talaga. Sige ha? Kasi ngayon, alam mo na, hindi ka na natatakot kasi alam mo, you have the power. Saan galing yung power na yon? Sa Panginoon. Paano mo nalaman? Kasi nagbasa ka. Amen? Nabasa mo yung salita ng Diyos na sinasabi ng ating Panginoon, and ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. So kung alam mo na meron kang power, dapat hindi ikaw natatakot. Ha? Dapat silang tinatakot mo. Ha? Hindi lang tinatakot, pinalalayas talaga. Amen? Praise God. So, sa umaga nito mga kapatid ay mayroon pong yung ating pag-aaralan at dahil ngayon po ay 2026, praise God, ay mayroon po tayong dapat na priority. Okay? So, meron po tayong may pamagat po ang aking ituturo na your priority determines your destiny. Okay? Your priority determines your destiny. Okay, mga kapatid. So, dito po mga kapatid, ay kapag sinimulan mo ang pagsusuko ng iyong buhay, kung dati hindi mo sinusuko ang buhay mo sa Panginoon, you do it on your own. Walang Diyos na nagdidikta sa'yo. Kaya na kaya mong gawin lahat. Lahat-lahat ng kasalanan, lahat ng mga bagay na ayaw ng Diyos, ginagawa mo. Bakit mga kapatid? Kasi hindi mo alam paano isusuko. Hindi mo alam na kailangan palang isuko yung buhay. Sundin natin yung kalooban ng ating Panginoon. Amen? So yung mensahe natin ngayong umagang ito mga kapatid, ito ay galing sa ating Panginoon, kagaya ng sinabi ng salita niya, na mayroon siyang magandang plano sa'yo. Amen? Di ba nakakatuwa ang Diyos palang may napakagandang plano, sinisira natin. Amen? Imbes na ang iba ay kung kailan dumating na sila sa katandaan nila, doon nila tinanggap ang ating Panginoon. For the longest years, mga kapatid, na hindi nila nalaman yung plano ng Diyos. Bakit? Kasi walang nagsasalita. Walang nagtuturo. So, ngayon mga kapatid, pag narinig mo ang salita ng Diyos, ang sabi ng Biblia, huwag mong patigasin ang iyong puso. So ngayon mga kapatid, sa umagang ito, hallelujah, ang mensahe ng Diyos sa atin sa 2026, napakasimple mga kapatid, Matthew 6:33. Sinong makapag-quote? Yung talagang, quote nyo. Sige, engineer. Sige, sure na talaga. Pag hindi nyo pa nakabisa. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen! Palakpak naman kayo. Sino pang may gusto? Mga taga-aliwek-wek. Ha? May kaya? Ha? Hindi kaya pa. Okay, next time mga kapatid. Praise God. So, Matthew 6:33, this is not just a numerical number mga kapatid, but this is the key. Amen? Ito po ay, ibig sabihin, it means priority. Okay? Matthew 6:33 is the priority mga kapatid. Praise God, hallelujah. If your priority in life mga kapatid ay mga magaganda, yung gusto mo yung talagang, kung gusto mo mag-ipon mga kapatid, then you will aaniin ninyo kung ano yung ginawa ninyo. Kung ano yung outcome ng, let's say, itong year 2026 mga kapatid, kung ano yung ginawa mo, yun yung resulta ng 2027 mo. Tama ba mga kapatid? Yun yung magiging resulta. Bawa, kumain ng mga kolesterol, inom ng mga bawal, syempre, hindi tatagal mga kapatid. Baka hindi ka nabuti ng 2027. Kasi yun yung resulta ng ginawa mo sa buhay mo. Amen po ba? Praise God, hallelujah. So may malaking kinalaman na
yung magiging last result ng ating buhay. Kung sino ka sa 2027, it is because of your 2026. Amen po ba? Kaya dapat inaayos yung mga decisions natin kung ano ang pinapriority natin sa buhay. Like sa pag-aaral, kung puro pagbubulakbol, puro, ano ka makakatapos? Lagi kang late. Kung sa church na, merong late. Lalo na kung sa school, sa church merong late, mayroon din sa school. At, sino rito naranasan ng nalilate? Yung padalas na late. At Sister Shara, bakit? Pag lagi tayong late, anyway, kasi, hindi naman ganun, pero kung meron bang isang oras na late ka, Sister Shara, wala naman. Mga ilang minutes? 10 minutes or 5 minutes. Okay. So, okay lang yun. Baka di pa nga sila nag-uumpisa. So, yun yung mga kapatid na, hallelujah. Sa buhay na ito, kung gusto natin na maging maganda, maging maayos, gusto natin na, kagaya ni Sister Belen, she is an engineer, mga kapatid, by profession. So, nagsisikap. Gusto mo makatapos, gusto mo mas higher pa doon, gusto mo mag-top notcher, abay talaga magsusunod ka ng kilay. Talaga mag-aaral kang maigi kung gusto mong ma-reach yung target mo, yung goal mo. Ang kailangan mo ay focus. Sabi mo sa katabi mo, focus ang kailangan. Hindi boyfriend. Huwag mo na yung boyfriend. Pag alam nyo, ang dapat lang na pinag-aasawa na dyan, dalawa. Sister Ting at saka si Brother Delmer, tinutulak na nga yan. Ewan ko ba? Pero kayo, pag pinipigilan pa kayo, makinig kayo, wag kayong arya ng arya. Wag kayong nagmamadali. Yung nakita nyo lang, ang ganda-ganda sa Facebook. Ang ganda-ganda sa Facebook. Nung nagkita kayo, hiwalay agad. Meron ganyan dito. Hindi ko na lang sasabihin kung sino. Ewan ko pa, parang nasa likod na tayo, naririnig ko yung boses. Mga kapatid, huwag kayong arya ng aryan, nakakita lang kayong maganda, alam niyo, usong-uso na yung pagpipilter. Grabe. Ang lalakas ng loob nila talaga. Alam niyo, natatawa ako, sabi ko, ang ganda mo sister, sabi ko ganun, hindi ko naman alam kasing filter. Filter po yung pastor. Sabi ko yung naging mataba siya, nag-slim siya, ang ganda na nga, talaga nga. Aba, yun pala, pigi pala yun. Kaya mag-ingat kayo, hindi lahat ng akala nyo maganda, tunay na maganda. Kaya pag magkikita kayo, sabihin, para mag-blind date muna kayong dalawa. Tingnan mo parang asawa ko, blind date kaming dalawa. Hindi ko alam itsura niya, hindi ko alam itsura niya, pati siya hindi niya alam itsura ko. So, parang nagpanggap pa na hindi, tawag dito, kung ako daw ay hindi maganda, ang purpose niya, dadalhin niya lang ako sa church. Invite lang. Aba, nung nakita na ako, hindi lang invite. Sinabayan ng panliligaw, mga kapatid. So, at that time, my husband is already 27 years old. Nasa ideal age. Okay? So, pag kayo nag-aaral pa, huwag mo na kayong kikarengking. Kung ikarengking na kayo, wala pa naman kayong pambili ng bayat lupa. Tapos, pagkatapos, doon kayo titira sa biyenan nyo. Kung ang biyenan nyo maldita, pinalayas kayo kung mangiras ka. Hindi mo alam maghugas ng plato. Hindi man lang magpulsak. Ang bangat ang bangat. So, usap mo. Ay, magpulpul kayo. Sabi nga, sa isang tahanan, hindi pwede dalawa ang reyna. Amen? Isa lang. Kaya tandaan ninyo, pag mag-aasawa kayo, siguraduhin ninyo na stable na. Tama po ba? Sabi natin, thank you Lord. Praise God. So, make sure stable na, hindi yung mga kapatid na, hindi naman there are times it happens mga kapatid, but not as always. Na parang, yung bang, inaasa na lang natin sa ating mga magulang, kung yung mga magulang mo, walang-wala din. Tapos, pabigat ka pa. Imbes na minus mo, naging plus 2. Mga kapatid, kaya nakakahiya. Ang gagawin natin mga kapatid, ilagay natin sa tama. Kaya huwag muna kayo mag-aasa. I-prioritize niyo muna ang pag-aaral. Huwag muna yung crush-crush. Sino dito magkaka-crush na? Okay lang yan. Huwag niyo papalam. Huwag niyo papalam, may crush ako. Secret.
Sabihin niyo lang kay pastor kung sinong crush niyo. Huwag niyo na sabihin yung pangalan, baka may vulgar ko rito. Mga kapatid. Huwag ganun mga kapatid na meron tayong mga sets of priorities. Dapat iayos muna natin. Huwag munang agad-agad ang pag-aasawa. Di ba, Brother Inigo? Huwag kang munang mag-aasawa, pogi. Kasi yung kapugian mo na yan, maraming magkakakrush sa'yo niyan. Pero lalong magkakakrush sa'yo kapag ikaw ay nakagraduate ka na. Amen? May trabaho ka na. Yung bibili mong rosas, chocolate, hindi na manggagaling kay Nanay Lita. Nanay Lita, nasan ka? Si Nanay Lita pa lang mapera. So, huwag natin iasa. Yung ating, yung pambili ng, yung gobyerno kayong gareta, yung tawag dito, yung, tawag doon, tindahan, sari-sari store, sisikot kayo doon, pambili lang ng, sapatos ng boyfriend nyo. Huwag ganun. Kawawa yung mga nagtitinda. Mga kapatid, praise God. So make sure mga kapatid na ang priority muna natin, especially sa mga nag-aaral natin, sa mga estudyante, focus muna sa pag-aaral. Kung pinapaaral kayo ng magulang ninyo, gawin nyo yung best nyo na makatapos kayo. Amen. Praise God. So yun po mga kapatid, yung mga sets of priorities na kinakailangan na inuuna natin yung sa mga kabataan, especially mga kapatid, praise God, hallelujah, na yung ating mga olds, yung ating mga magulang, pasayahin natin sila. Yung matikman man lang nila yung sweldo. Yung may patikim mo man lang yung kaginhawahan sa parents mo o kung sino nagpaaral sa'yo. Amen po ba? Praise God. So yan po yung mga kailangan natin na gawin na sabi nga, nung kinilig, hindi na nakinig. Meron ba dyan kinilig pero hindi nakinig kay pastor? Ngayon nasaktan. Nung nasaktan, doon nag-isip. Kapatid. Kaya yung puso ingatan. Pag magpe-pray kayo, Lord, guard my heart. Lord, bantayan mo nga itong puso na ito masyadong malikot. Kung saan tumitingin. You cannot, alam niyo yung puso, sabi nga, mangdaraya. Amen? Akala mo, nakikipag-usap sa si sister, si brother, yung pala yung puso niya, mayroon palang pagtingin sa'yo. Hello? Yung bang nakikipag-usap, bumimiti ka, pero yung sabi ko, ang ganda naman ng mata ni brother. Hindi mo alam mga kapatid, yung palang crush na crush mo, may background pala yan. Uutangan ka pala niyan mga kapatid. Ay, ilan yung ilan yung mga kapatid. Akala mo, sige, gagamitin ko yung kapugian ko o yung kagandahan ko. Tapos, uutangan kita. Magiging user pala. Yun yung masakit mga kapatid. Maraming ganyan. Sa totoo lang. Maraming ganyan. Yung pinaasa. Sino rito yung mga pinaasa na? Wala pa naman dito sa JCAG AC na pinaasa. Meron na ba? Wala. Okay, praise the Lord. So, hallelujah. Hallelujah. Pero, alam natin mga kapatid, na sa taon na ito, if we prioritize the right thing, makakamit natin yan. Kasi halimbawa, waldas ka. Sino rito ang pag nagkaroon ng 1,000, isang araw lang, ubos. Masyadong magastos. Yung bang, nung nahawakan talagang ang gagawin. Agto gabaya talagang na upot, ayan ako, kailangan upot. Mga kapatid, magbago na tayo. Mga kapatid, pag nakatanggap ka ng 1,000 mga kapatid, huwag muna yung shopping. Una muna isipin mo si Lord. Amen? Ano yung sabihin nito? Kailangan magbigay tayo. Kasi pag biniyayaan ka ng Diyos, mag-share ka rin. Amen? Hindi yung sinolo mo. Yung iba sinusolo talaga eh. Bakit? Binigay lang sa atin, ba't kayo pamimigay? Unahin natin ang ating Panginoon. You know, this is proven and tested.
Kapag pinagpala ang isang tao, parang sa akin, pag pinagpapala ako, may binigay sa akin, etc. Alam niyo mga kapatid, hindi lang tithes ang binibigay ko with offering. Amen? Learn to respect the Lord with all of your substance. Kasi when you are respecting God, you are honoring God, mga kapatid. Praise God. Naka-include dyan, seek ye first. Tandaan natin, mga kapatid, may pagpapalang nakalakip dyan. Amen? So, this year, pag waldas ka, learn to save. Amen? Kung naghanda, estudyante ka, ang baon mo, Sister Shara, magkano sa isang araw? 1 million. 1,000. Ay, magkano yan? 100. Ay, 100. Okay, meron siyang 100. Ubus lahat. Ay, nag-isip. Okay. Si Sister Belen, magkano baon mo, Sister Belen? 150. Okay. Mataas kasi nagupan. Okay. Mataas ka, Sister Shara, dyan ka lang. Okay. So, nasa sa inyo po yan, kung ikaw marunong ka talagang mag-save. Alam nyo, meron yung isang ipon challenge. Ito ipon challenge. Mayroon siyang 20 pesos, mayroon siyang 100 pesos, may mga column siya. Alam nyo, sa pagtatapos ng taon, isa siyang parang tinatawag na parang box siya, na may mga nakalagay kung dito sa side na to 20, dito sa side na to 50, 100, 200, 500. So, ang ano doon, maglalagay sila start of January, then bubuksan niya ito ng December. Titingnan niya yung naipon niya. Yung anak ko, sabi niya, pag naglalagay sa alkansya niya, nagpabili ng bagong alkansya, taon-taon nagpapabili ng alkansya. Kinabukasan, butas yung alkansya. Ano nga po si Irene? Mama, isaliwag na case ng cellphone. Yung nandun, kabibili lang namin, wala na, wasak na agad. Hindi na umabot ng, ewan ko, di na ata umabot ng January yung alkansya. So, it needs discipline. Okay? Discipline na dito, mga kapatid, ang kailangan. Praise God. Hallelujah. So, may mga pinaprioritize tayo and I'm starting to do it, mga kapatid. And, you know, mayroon yung tinatawag na kung may tinanim, may aanihin. Huwag tayong waldas. Pag nakakita may pera ka, talagang ilibre mo yung halos yung buong barangay. Hindi mo naisip yung bukas. Alam niyo yung istorya ng tipaklong at saka ng mga langgam. Yung mga langgam, ang sisipag nila, they are doing all their best during the sunny days. Kasi alam nila, pag tag-ulan na, yan na yung pahirapan. Tapos yung tipaklong, wala siyang pakiram, talon ng talon. Alam na natin yung istorya. So, at the end of the day, we always need, mga kapatid, na mayroon tayong tinatawag na savings. Okay ba sa inyo yan? Nagsisave kayo. Kasi, pag anong talagang kailangan natin, hindi mo alam kung ano yung mayroon sa bukas na kailangan mo, mga kapatid, na maggastos. Hallelujah. Praise God. So, who you are today is the byproduct of your decision yesterday. Kaya kung sino tayo ngayon, ay resulta ng mga decision natin kahapon. Amen? So, yung decision natin, mga kapatid, na gusto natin na maging, sige, sa area naman, mga kapatid, ng ating spiritual life. Gusto mong lumago sa paglilingkod sa Panginoon. Gusto mong magamit ka sa paglilingkod sa ating Panginoon. Mayroon ka dapat na ginagawa. Hindi po pwede, mga kapatid, gusto mo lang tumayo dito, gusto mo magpagamit sa Panginoon, pero wala tayong devotion. Hindi basta-basta, mga kapatid, ang behind the pulpit. Kasi it was being operated by God Himself. You are asking God, Lord, I need your anointing. Lord, I need your guidance. Kasi hindi ikaw, you are not the one who will perform. You will perform, but ang question dito, mga kapatid, are you anointed? Nilamisan ka ba talaga ng ating Panginoon? It's not about you, but it's all about Him. Amen? Sa Kanya ito, mga kapatid.
the reason why ginagamit ka as worship leader, song leader, amen, sa devotion, the reason why na nandito ka behind the pulpit, mga kapatid, you are a vessel, sangsisidlan ng ating Panginoon na kailangan magamit. Hindi lang magamit, mga kapatid, just to show off o magyabang dahil mayroon akong magandang boses, mayroon akong talento, may talino ako. No, God is not looking for those qualifications only. Pero, kailangan din yon. Ang number one dito is yung surrendered life. Na, bago ka nandito, kailangan during weekdays, may devotion ka na. Hello? Hindi yung kung kailan linggo, doon ka palang mag-uumpisa. It should be within the week, mga kapatid. You are preparing yourself to be a vessel of honor for Him. Amen po ba? Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So yun po, mga kapatid, na kailangan natin na isang buhay, yung tinatawag na yung gusto mo magpagamit sa gawain ng ating Panginoon, kailangan ikaw muna lumalago ka. Huwag tayong papayag, mga kapatid, na ang tagal-tagal na natin sa paglilingkod sa Panginoon, and yet, hindi mo pinagamit ang buhay mo. Anong purpose? Sabi nga ni Pastor Romel, di ba nandito kayo noong last Sunday? Ano sabi niya? Ang pagpapagamit ay isang, opportunity. Opportunity mo na yan, mga kapatid, na magamit. Opportunity mo na ma-share ang salita ng ating Panginoon. Ito yung sinasabi ko sa inyo, it's my opportunity to preach whenever there's a funeral, mga kapatid. Pagkakataon mo yan. So gagalingan mo para sa Panginoon. Gagalingan mo para yung mga tao na nakikinig, mga kapatid, magkaroon ng kaisipan na mayroon palang magandang plano ang Diyos. Mayroon palang impyerno at mayroon palang langit. So you need to, you are going to pull them out doon sa pit of damnation, mga kapatid. Yung pit of destruction, pilit mo silang hinihila doon dahil alam mo na mayroong impyerno. So you are imparting the love of God for them. Ini-impart mo na mayroong nakalaan na buhay na walang hanggan na ibinibigay na libre ng ating Panginoon. Amen? Praise God. Gamitin mo ang buhay mo, kapatid, na talagang kagamit-gamit at talagang hindi nasayang. It is not being wasted. Sayang, mga kapatid, na lumilipas ang araw, ang taon, na hindi naggamit ang buhay natin. It is an opportunity, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So when you do start the process of God, and He is not in the center, okay, wala siya sa sentro ng ating buhay, you will end up in disappointments. Okay? Madi-disappoint ka lang. Kapag ginagawa mo o meron kang ginagawa sa buhay mo na ang Diyos etsakwera, hindi mo siya sinasama, later on, disappointed ka. Hallelujah. So there's no significance. Walang kabuluhan talaga, mga kapatid. Dahil ang sabi ng ating Panginoon, apart from me, you can do nothing. Wala ka talagang magagawa kapag ang Diyos hiwalay sa'yo. Kaya nga salamat sa Panginoon dahil nakilala natin ang Diyos eh. Bakit? Kasi ngayon alam na natin yung may mga boundaries na pala tayo ngayon. Meron na tayong tinatawag na hindi tayo pwedeng lumagpas. Dahil mayroon tayong salita ng Diyos. Amen po ba? Kasi maraming mga tao, mga kapatid, na dahil wala silang kinatatakutan, first and foremost, when you became a believer, mga kapatid, yung fear of the Lord dapat nasa inyo na yan. Yung takot ka nang gumawa ng masama. Dahil when you have the fear of the Lord, mga kapatid, praise God, diyan mag-uumpisa ang ating Panginoon sa buhay natin. At sa totoo lang, kapag ikaw pala ay may fear of the Lord, love na love ka ni Lord. Kasi natatakot ka na gumawa ng masama. Natatakot ka. Na alam mo kasi, it is not because God has yung whip, yung pamalo, mga kapatid. But it is because yung consequence na ginawa mo.
Hindi ang Diyos, kundi yung salita ng Panginoon, yan ang hahatol sa'yo. Nakukuha po ba natin? Yan pong salita ng ating Panginoon, kung ano yung ginawa mo, aanihin mo. Kung gumawa ka ng maganda, maganda nga aanihin mo. Kung pangit ang tinanim mo, pangit din ang aanihin mo. So, saan ka? Lumugar tayo doon sa maganda para maganda yung ating kahihinatnan. Hindi madali, pero if you have that kind of mind, mga kapatid, na talagang gusto mo na ma-please ang ating Panginoon, alam yun, ang nakakatuwa sa Diyos natin, praise God. Na bagamat mga kapatid, may mga pagtuturo ang Diyos na masakit sa atin, and yet you are doing it because you love Him. Ayaw mo isang area na to, pero mahal mo kasi si Lord, sige na nga, gagawin ko na. Amen? Always remember, there is a blessings in it. Praise God. Hallelujah. Palagpagan muna natin ating Panginoon. Praise God. So, neglecting your priorities is to forfeit or losing your provision. Okay. You are losing provision when you are neglecting the priorities. Okay. So, there is never lack in God. Wala ang Diyos, kaya niyang isupply lahat-lahat ng kailangan natin, mga kapatid. Everything you need is provided, mga kapatid. So, lack of provision is lack of priorities. Kapag yung priorities natin, mga kapatid, pinababayaan natin, saka na yan. Maaga pa. Pag ano na lang, malapit ng altar calling, doon na lang ako pupunta. Alam niyo, mga kapatid, tandaan natin, ang paglilingkod sa ating Panginoon may kasamang respeto. Respect the time, mga kapatid. When it says 9:30, 9:30 dapat nag-i-start na tayo. Hindi, mga kapatid, alas 9, doon para mag-uumpisa yung devotion. Meron nga tayong bisita, si Kuya Willie, first time niya rito. Ang alam niya, ang umpisa ng service, alas 9 pa ata. Ay, ang tagal na nila nag-antay, mga kapatid. Kaya ba natin dumating na maaga? Pero, bakit ba yung oras na yan? Basta pag araw ng service. Pero pag outing, alert, alive, alert, awake, enthusiastic. Kasi bakit? Takot maiwan ng bus. Takot maiwan. Di ba kung meron tayong mga gawain ng mga outing, lalo na pag swimming, gantong oras dapat nandito na kayo. Naku po, maaga, alas 6 nandito na. Kakaiba talaga. Ba't kaya gano'n Kahit sa church, hindi lang dito. Kahit sa church, basta oras ang pinag-usapan. Bagsak. Kung ang Lord natin nakikita natin, mga kapatid, tinan mo yan, hindi na naman yan. Walang pagbabago. Ilang taong na naglilingkod sa Diyos yan. Parehas pa rin, walang pagbabago. Ay naku, nakakatakot, mga kapatid. Baka, sabi ni Lord sa rapture, dahil late kayo, saka na kayo. Gusto niyo bang ganon? Mga kapatid, sabi ni Lord siguro, lagi kang late, saka ka na. Ngayon yung mga first batch mo na, laging maaga sa loob. Sila yung mauuna, first batch. Second batch na lang kayo, mga late. Ay naku, may nakasimangot na. May mga nakasimangot na. Sumimangot lang kayo. Sabihin mo sa katabi mo, magbago na kayo. 2026 na, mga kapatid. Magbago na kayo pagdating sa oras, mga kapatid, sa priority. Alam niyo, when you came early in the church, mga kapatid, and you start coming here early and you have that kind of devotion, pagdating mo, nag-devotion ka na, alam niyo, si Lord natutuwa na, dumating ka, nag-devotion ka na, alam niyo, diyan ko na-prove ang ating Panginoon, na when you seek Him first, pag talagang inuna mo siya talaga, wala kang pakialam kung sino yung mga nandyan, basta ako, mag-devotion ako. May impact yan, mga kapatid, sa future mo. Akala kasi natin, ayoko maaga. Ang aga-aga, baka lumampas ako sa langit. Gusto natin, mga kapatid, magpalit muna ako mga isang oras. Kasi Pilipino naman ako, hindi naman ako Amerikano. Pilipino tayo din lalo na. Yung mga alam niyo, mga kapatid,
minsan yung asawa ko, ang oras niya, diyan kami nag-aaway lagi. Pag sinabi kong alas 9, naku, mga kapatid, yung alas 9 nagiging alas 10. At yung alas 10, minsan nagiging 10:30. Kaya yung mga yung susundo sa aliwek-wek, kasi mahamot sila. Di malamang kung susundo kung paano. Nanay Lita. Lalo na si Nanay Elena. Galit na galit. Kasi si Nanay Elena, maaga yan eh. Ang si Nanay Elena, nung hindi pa yung sinusundo, nung wala pa kaming 4 wheels. Alas 7 pa lang, nandito na. Sana all. Alas 7 pa lang, nandito na, nagkakape na. May pakape na si Madam Nieves at saka si Sir Philip, may pakape na kay... nung nagsundo na ng 4 wheels, may 4 wheels ka na. Inaabot ng alas 9, medyo galit na galit si Nanay Elena. Sabi, siyempre, stroke. Stroke patient. Hirap na hirap siya ngayon magalit kasi yung salita niya talagang kaya makita mo sa, gumagaya. Imagine how a person na stroke patient magalit. Tatawanan mo na lang. Amen. Praise God. So magbago na kayo. Tatay Philip, yung oras. Kailangan tama ang oras. Di ba nasa core values yan? Ano yung nasa core values? Committed to time. Committed na nga eh. Kumikitid lalo. Ang oras. Kaya mga kapatid, 2026 na, gusto nyo ng masaganang pagpapala ng ating Panginoon, both spiritually as well as financially, mga kapatid. Hindi lang tayo sa pagpapalang material, mga kapatid. Pero mas higit na dapat na pinagyayaman natin yung spiritual life natin. Amen. Kasi pag mayaman ang spiritual life mo, mga kapatid, talagang hindi ka pumapayag na wala kang prayer life, hindi ka pumapayag, mga kapatid, na hindi ka man na nakapagbasa, hindi ka pumapayag, mga kapatid, na hindi ka nakapagpupuri. Alam nyo, ang buhay sa loob ng isang linggo na mayroong panalangin, pagbabasa, may fasting ka pa, at mayroong kang praise and worship, praise God, it's like heaven on earth. Amen? It's like heaven on earth kasi payapa ka. Nandyan yung presensya ng ating Panginoon. May problema, yes. Kakabal na ng buhay yung problema, mga kapatid. Pero kahit may problema ka, hindi ka masyadong apektado ng problema. Bakit? Kasi there is a peace of God that passes all understanding. May kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon because He is the Prince of Peace. He is the Prince of Peace. Kaya kahit there's storms in your life, you can still feel the peace. Nararamdaman mo pa rin yung kapayapaan na galing sa Panginoon. And He's comforting you, anak. Kahit kahit tinanggal ka sa trabaho, kahit meron kang karamdaman, kahit dumadaan ka siya sa apoy ng pagsusuko, huwag ka mag-alala, dinadaan kita dyan with a reason, with a purpose. Yun yung comfort ni Lord. Alam nga naman, di kita idaan sa mga ganyan. Yung mga Bible characters, dumaan nga sila sa malala na mga pagsusubok, ikaw pa ba? The reason why that God is giving us yung mga pagsusubok is for us to be strengthened. Para makita ng Panginoon gaano na tayo katibay, gaano na tayo katatag. Hanggat wala kang pagsubok, you still keep on enjoying your life and pleasures of this life, mga kapatid. Talagang, alam niyo, mahirap yung maraming, ito lang mahirap din pag ang tao maraming pera. Hello? Yung hindi mo man lang naranasan yung pagkasala, yung hindi mo naranasan, mga kapatid, yung tawag dito, yung bang parang self-sufficient, kumpleto ka, may kotse ka, may bahay ka, may pera ka sa bangko, you don't need God. Hindi mo hinahanap ang Diyos kasi self-sufficient lang Marami kang pagkain sa ref, hindi mo na naaalala mag-fasting. Kaya sa ating mga kapatid, minsan dinadaan tayo ng ating Panginoon doon sa tinatawag na sa kawalan para ma-experience natin ang ating Panginoon that He is our provider. You cannot experience that He is a provider kapag mayroon ka. Tama?
nandun ka sa kawalan, masasabi mo, thank you, Lord Jesus. Salamat, Panginoon. Di ba naalala niyo ba yung kwento ko na minsan, pag wala kang bigas, puro, Lord, dalay ko, Panginoon, punuin mo, Panginoon, ang aming palabigasan. Dalay ko, Panginoon, may magdala i-provide mo yung ulam. Kasi wala kang kakainin. Na-experience mo, na-exercise mo yung pananampalataya. Bakit? Talagang dumarating. Amen? Dumarating talaga. And I remember, itong pasalamat namin sa Panginoon. Dahil since last year, we are no longer buying rice. Hindi na kami bumibili. Bakit? The Lord kept on supplying the rice na meron tayo yung kinakain natin every Sunday, mga kapatid. Yan po ay may hini po ang ating Panginoon, isang kapatiran na monthly nagsusupply ng bigas. At hindi lang yun, mga kapatid. Hindi lang yung kapatiran na yun na nagsusupply ng bigas. Mayroon yung mga pastor na dahil sila ay mayroong palayan, magpapadala sa amin ng isang kabang bigas, yung 25 kilos. Tapos mayroon pa akong isang friend. Minsan nagkakasabay-sabay, mga kapatid. Bakit? Kasi may prayer. Sabi ng Panginoon, ibibigay ko sa'yo, hindi ka naman humihingi. Ha? Hello? Hindi ka naman humihingi, ang ibibigay ko sa'yo. Hello? Ask and ye shall receive. Seek and ye shall find. Knock and it shall be open unto you. Yun ang sinabi ng Panginoon. Humingi ka at ikaw ay bibigyan. Kumatok ka at ikaw ay pagbubuksan. Humanap ka at ikaw ay makakasumpong. So kung tayo po, mga kapatid, we are asking God, Lord, wala akong baon, Lord eh. Totoo ito, mga kapatid. Kung wala kang pera in advance, Lord, alam mo yung kailangan ko. No, next week, Lord, talagang kailangan ko, Lord, ng pang-tuition fee or whatever. The Lord answers right away. Ang sabi ko lagi sa inyo, dapat niluluto na yan sa prayer. Amen. Kung tamad kang manalangin, sino ritong tamad manalangin? Pag tamad kang manalangin, hindi ka kakain. Ha? Pag meron tayo mga gusto, yung desire ng puso natin, mga kapatid, hinihingi yan sa Panginoon. Huwag kang magtatampo kung hindi pa dumarating. Amen? Huwag kang magtatampo. Antayin natin yung tamang panahon ng ating Panginoon. Ang trabaho mo, you need to be consistent of asking God, Lord, I pray, kayo po, Panginoon, na mag-sustain. O kung meron kang anak, Lord, wala ko ipapagatas dito, Lord. Ha? Magsusustain ng Diyos. Yung aming anak, sa totoo lang, yung aming anak na yan, si Joseph, nung kinuha namin niya para naman kalkuha ng trabaho mag-asawa, although meron kaming business noon, yung ice candy. Nagsusupply kami noon sa mga schools. Pero nung nawala yung ice candy, mga kapatid, subagsak ang negosyo. Pero ang Diyos hindi nagpabaya. May ginagamit ang Panginoon na magsusustain. Anong kailangan mo? Itupi mo yung dalawang mong tuhod. Iiyak mo talaga yan sa Panginoon. Lord, ikaw ang mag-sustain ng needs ng aming anak. Anong resulta? Nagutom ba? Hindi! Siya pa ang tumatanggi sa pagkain. Hindi siya yung bata, mga kapatid, na pag nakakita ng pagkain na talaga nga. Hindi. Bakit? Mayroong Diyos na nagsusustain. Amen? Mayroong Diyos na lagi araw at gabi na tinatawagan namin. Apart from God, you can do nothing. Wala ka talaga magagawa. Hallelujah. Praise God. Alam niyo, mayroon yung isang kwento. At ito ang iba sa inyo nakarinig na nito. Mayroong isang mag-asawa kung paano nagkaroon sila ng anak. At ang batang ito, mga kapatid, ay hindi nila pa alam kung paano nila isusupply ang pangangailangan dahil sa hirap ng buhay. Sa sobrang hirap ng buhay, hindi nila alam kung paano isusupply yung pangangailangan ng bata. Alam niyo ginawa, this is a challenge for every one of us na nandito. Challenge ito. Ang ginagawa ng nanay na ito,
tuwing birthday ng batang ito, siya po ay nag-aayuno o nagfa-fasting. Magmula umaga, paggising sa umaga hanggang sa paglubog ng araw, sa birthday ng bata niya, siya po ay nag-aayuno. So, sinustain ng Diyos yung pangangailangan ng bata. Alam nyo, matanda na ngayon yung babae. At ang anak niya na patuloy niyang pinagpipray ay isa ng superintendent ng Apostolic Church. Napakalaki ng kanilang church sa Amerika. Ito po yung totoong nangyari. At alam niyo mga kapatid, itong batang ito ginamit kay President, if I'm not mistaken, si Bush o si Clinton, ang presidente during that time. So, because they want, yung ba syempre, ang isang buhay ng isang presidente, stress na buhay yan mga kapatid. So, in order for them na magkaroon ng tinatawag na maayos yung kanilang kaisipan, nag-conduct sila ng Bible study. Okay? Nagpa-Bible study, itong batang ito, medyo may edad na siya mga kapatid, tapos pupunta siya dun sa White House at dun siya magba-Bible study. Mangangaral siya at yung mga presidente natutuwa sa batang ito. At alam niyo mga kapatid, praise God, ang nakakatuwang isipin dito, mayroong isang ina na willing na talagang ipanalangin at i-fasting yung kanyang anak. Kasi hindi niya alam kung paano bubuhayin, kung paano isusustain. Pero ang Diyos, tapat. Tapat ang Diyos. Imagine, walang makapupunta sa harapan ng presidente. Samantalang itong tao na ito na ang ina ay patuloy na nanalangin, nagpa-fasting sa araw ng birthday ng anak niya. At kahit matanda na rin yung anak niya, hindi mo siya makitang pakalat-kalat. Nandun siya sa kwarto niya, nilalakin niya ang sarili niya sa isang kwarto na kung saan pupurihin niya ang Diyos. Hello. If you want a better life, all you need to do is to go and run into His presence. Sabi ko kanina mga kapatid, hallelujah, may binanggit ako dito mga kapatid. And this is so true mga kapatid na sinabi niya rito, neglecting your priorities is losing your provision. Pag pinababayaan mo ang prayer life mo, kapag pinababayaan mo ang pag-aayuno mo, pinababayaan mo ang hindi ka nagbabasa ng Bible mga kapatid, pinababayaan mong lahat yan mga kapatid, gugutumin ka ng Diyos. Pero, masarap yung buhay mga kapatid na ang Diyos ang nasa center ng ating mga buhay. Na meron tayong matatawagan sa panahon mga kapatid na kawalan, pero ginagawa natin. We are consistent doing what is right. Di ba sabi ko sa inyo, I think tinuro ko ito nung prayer meeting. Start the year right, focused, fruitful, and faithful. Hallelujah. Kasi kung inumpisan mo ang taon mo ng tama, nakafocus ka, fruitful ka, naglilingkod ka, pinapagamit mo yung lahat ng yung talent na binigay ng Diyos sa'yo, resources na meron ka, faithful ka sa Panginoon, then you will praise the Lord sa December 31st ng 2026. Nakita mo mga kapatid yung kamay ng Diyos. 2025 mga kapatid, 2024 of December, inuumpisa namin mag-pray. And the blessings keep on coming. Nagkaroon kami ng sarili namin sasakyan. Ito yung mga pasasalamat namin. Nagkaroon ng tiles sa labas. Nagkaroon kami ng tangke. May swimming pool pa. Mga kapatid, anong dahilan yan? Nananalangin kami. Hindi namin
namin ninineglect mga kapatid, yung prayer, yung inuuna mong Diyos. And that's the reason why that Matthew 6:33 is not just number, but this is the key of success. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So why is it that I need to prioritize God? Bakit kailangan natin unahin ang ating Panginoon? Because if I prioritize myself, mga kapatid, God's provision will live. Pag inuuna mo lagi ang sarili mo, inuuna mo lagi yung jowa mo kaysa dyan sa ating Panginoon. Inuuna mo lagi yung sarili mo lang, nakagustuhan, pwera mo na si Lord. Hallelujah. Ang sabi niya, provision will live. Iiwanan ka ng ating Panginoon. Bakit? Para i-remind ka na anak, hindi mo magagawa talaga lahat yan. You will end up in disappointments pag wala ako sa plano mo. Amen? Pag wala ang ating Panginoon, God said, I will be with you. Ang sabi niya kay Haggai, chapter 1, verse 13. Nagkaroon kasi mga kapatid ng, if I'm not mistaken, that's parang something like a famine o yung taggutom. Pero sabi ng ating Panginoon, I will be with you. Kaya ang economy ng ating Panginoon ay iba sa economy ng mundong ito. Iba po'y ekonomiya. Ano yung sa Pangasinan na yung gawat? Yung salitang gawat, naririnig natin yan. Pero hindi sa mga anak ng Diyos. Hindi yan sa anak ng ating Panginoon. When you know how to kneel down in the presence of God, you keep on praying. Hindi lang nagpe-pray ka mga kapatid, pero hindi kasama ang puso. And that time it happens. Pero most of the time, we always feel His presence. Umiiyak ka sa presensya ng Diyos and you said, Lord, Ikaw na ang bahala sa amin sa araw na ito because we don't know what lies ahead. Hindi mo alam kung nasa likod nitong araw na ito. So you will start to pray and Lord, tinitiwala ko sa iyo ang araw na ito sa iyo. Amen. And when you're doing it, you keep on practicing. Natututo ka na mga kapatid na talagang itiwala ang araw mo sa Panginoon. You will see that enlightened, nagagaanan ka. Imbis down na down ka, nagagaanan ka lalo mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So, ito yung sinasabi niya mga kapatid, that the storm that God brought you is to check your foundation. Di ba minsan nagkakaproblema tayo? May mga kapatiran, kapag punong-puno na ng problema, doon na lang nagpapakita kay Lord. Huwag ganun mga kapatid, kung kailan bagsak ka na, doon mo lang maalala si Lord. Ayaw ni Lord ng ganun. Ang gusto ng ating Panginoon, lagi mo siyang kinakausap, lagi kang tumatawag sa Kanya, itinitiwala mo sa Kanya. Tuwang-tuwa ang Diyos sa ganun mga kapatid. Na minsan, nagtataka ka bakit dumating itong mga problemang ito. Yung pala, ang gusto ng Diyos, you need to check the status of your faith. Check the status of your foundation. Baka mamaya, sa linggo ka na lang pala nare-revive, wala na yung Monday hanggang Saturday. So, hindi ganun ang gusto ng ating Panginoon. Masusuffocate ka. Ano ba yung masusuffocate yung nakakasakal mga kapatid. Kapag ang spiritual life mo ay hindi talaga strong enough. Sa linggo ka lang nare-release, minsan nga absent ka pa. Pagkatapos inabot ka pa ng isang buwan, kalahating buwan, isang taon, ano lang nangyari sa spiritual life mo? Drain na drain ka. So, mas ganda yung lagi kang nakatabi sa ating Panginoon. You read His words, and it is true enough mga kapatid, na sinabi ng Biblia, na kapag ikaw ay laging nakatabi sa living water. Sino yung living water natin? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Dahil pag ikaw ay lagi nakatabi sa living water, praise God, ang ganda ng tubo mo. Alam niyo yung dito mga kapatid, yung tabi ng tangke namin, pag nagugas ako, nagtanim kami meron akong hinagis lang dyan ng mga kamatis na bukol ng kamatis mga kapatid. Biglang tumubo, gumanyan na siya hanggang sa lumaki na siyang ganyan. Kasi bakit? Nadadaanan siya ng tubig.
Pati yung oregano namin na problemado kami kung paano namin palalaguin, paano siya mag-multiply dahil nakatabi siya sa tubig. Ang ganda ng tubo niya. Ano pa? Hindi kami nakapagtatanim ng maayos ng tanglad. Galing kay Brother Inigo. Ha? Tinanim namin doon sa tabi ng tubig. Makikita nyo ngayon kung gaano sila kaganda yung tubo nila, mga kapatid. Praise God. Pati yung halaman na binili ko dyan sa malapit sa community na lagi ko nilalagay dito, aburido ako. Bakit? Bakit may mga dilaw-dilaw na, pati yung rose? May mga dilaw-dilaw na? Aburido ako kasi mahal. So, tinanim ko doon, mga kapatid, malapit sa may tangke. Ang ganda ng tubo nila. Alam niyo yung rose, patuloy siya na nagbibigay ng rosas. Anong implication nito? Sa ating spiritual application? We are the same. We are creation. We are God's created as mga kapatid. Ang tubig na binabanggit dito, mga kapatid, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Hello? Gusto mo maging malago kang Kristiyano, mabuna-buna para mga halaman namin, mga kapatid, ito ang susi. Gusto mo magpagamit sa ministry, ito ang susi. Hello? Magbasa ka, huwag mong pabayaan ang spiritual life mo. Huwag kang pabaya sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag kang pabaya na pakainin ang iyong spiritual life. Kasi hindi ka pwede magamit, mga kapatid, mightily in His vineyard nang hiwala ka dito, apart ka rito. Anong gagawin mo sa likod ng pulpito? Sa likod ng pulpito, hindi dito pwede. Yung tinatawag, mga kapatid, na gusto mo lang. Hindi pwedeng ganun. God's business ito, mga kapatid. At kailangan yung mga tumatayo dito, mga kapatid, they have consecrated their life. They have a devotion life. Hindi lang tuwing linggo. Kailangan ng Lunes hanggang Sabado, mayroon kang devotion. Mayroon kang prayer life sa ating Panginoon. Umiiyak ka, Lord, gamitin mo ako. Kailangan may ganun kang puso. Hindi yung tatayo ka lang dito just to show off. Hindi walang ganun dito, mga kapatid. Tatanggalin ka ng Diyos. Hallelujah. Bakit ko sinasabi ito? Ako mismo, mga kapatid. Tinanong ko ang ating Panginoon, Lord, gamitin mo ang buhay ko when I was at the age of 22. Tinanong ko ng Diyos, anong purpose mo? Ano layunin mo, Lord? Hanggang pinakita ng Diyos, fivefold ministry. Fivefold ministry. Evangelists, apostles, teachers, prophets, pastors. Hinayaan ng Diyos na, ito yung nakakatuwa, mga kapatid. Kasi nung nabubuhay pa si Pastor Fe ng Lingayen, ang sabi niya, dahil may mga Sunday school teachers, mga kapatid, nagulat ako, sabi niya sa akin, pwede ka ba magturo ng Sunday school? First time, mga kapatid, na yung nahihiya ako mag-approach, pwede bang gamitin? Hindi. Silang nagsabi. So I did my best na talagang research, although at first medyo hindi ka ganun kabihasa, pero you are doing all your best. You keep on praying to God, Lord, gamitin mo ako sa gawin. Kasi kung meron kang ganung puso, mga kapatid, gagamitin ka talaga ng ating Panginoon. Amen? Tapos, after Sunday school, mga kapatid, we're attending Sunday school seminars. Uma-attend kami mag-asawa ng Sunday school. And as we doing it, mga kapatid, keep on attending, for you to be improved. Yung mag-improve ka. Makultivate yung talent mo. Yung pagtayo-tayo mo sa likod, mga kapatid, makultivate ka. Hanggang sa ako'y nag-abroad, hindi nasayang yung mga inaral ko. Amen? So if you want, mga kapatid, na magamit ka ng ating Panginoon, hindi lang nakaupo ka lang dyan. Yung nandiyan ka lang lagi for the rest of your life, na nasa upuan ka lang. Once na sinabi mo sa Panginoon, Lord, use my life. Ano yung gusto mo?
Ano yung gusto mo, Lord, sa buhay ko na para ma-accomplish ko ito habang humihinga pa ako, Lord? Kasi it is useless. Pag nandun ka na 6 feet under the grave, mga kapatid, wala ka ng silbi. Kailan mo pa ipapagamit ang buhay mo? Amen? Praise God, hallelujah. So napaka-importante, mga kapatid. Praise God, na to have a building mindset. Kingdom building o building a kingdom mindset na inuuna natin ang ating Panginoon, di ba? Seek ye first the kingdom. Okay? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Hindi sinabi ng Panginoon and all, hindi niya sinabi, and some of this will come unto you. Shall be unto you. Kundi sinabi, and all these things shall be added unto you. So, hindi naman agad nag-request ka kayo, nandyan na. Pero, bit by bit, mga kapatid, little by little, makikita mo yung provision ng ating Panginoon. Tawag dito, yung talaga nakikita mo, nag-expand ang blessing, mga kapatid. Hallelujah. Palakpakan natin minsan palapot ng mga. Hallelujah. So if you want to change your life, change your priorities. Kung gusto mong mabago ang buhay mo, kailangan baguhin din natin yung ating mga priorities. So sabi ko kanina, ang unang susi ay focus. Okay? Yung susi sa priorities, in order for us, mga kapatid, na mabago yung priorities natin is yung focus. Ano yung focus? Nakatutok ka. Parang sa driving yan, mga kapatid. Pag nagda-drive ka, dapat focus. Mga driver, I became a driver. Si Kuya Willie, driver. Lahat ng mga driver, alam nila yan, dapat focus ka. You should not be distracted. Kasi pag distracted ka, you are a driver and you are listening to music, loud music, you never heard kung ano nang nangyayari sa paligid. There's a tendency na pwede kang madisgrasya. Amen? Hallelujah. So when you are driving, mga kapatid, kailangan talagang focus ka. Because every 2 seconds, may disgrasya. 2 seconds lang yun, Yun yung bang inaantok ka. Pag nagdadrive ka, inaantok ka, anong dapat? Itabi mo yung sasakyan mo, matulog ka. Huwag mong pilitin ang sarili mo na inaantok ka, nagdadrive ka, because you never know. That happens to one of the pastor, mga kapatid. Sa sobrang antok niya, sa sobrang pagod niya, naidlip siya, 2 seconds lang. Imagine yung 2 seconds. 1, 2, agad. Bumangga siya. Disgrasya. Ang kamay niya nalagyan ng bakal. So, kinukumpara, mga kapatid, yung ating paglilingkod sa ating Panginoon, kailangan may focus. Kailangan hindi ka distracted. Especially pag ginagamit ka ng Panginoon sa ministry. Kasi sa totoo lang, pag ikaw ay nasa ministry at talaga nagpapagamit ka sa ating Panginoon, talagang masyado kang mainit na naglilingkod sa ating Panginoon, you are the number 1 target ng demonyo. Number 1 target ka. Padadalan ka ng guwapo. Kung ikaw ay babae, kung ikaw na may lalaki, ginagamit ka ng Panginoon sa ministry, padadalan ka naman ng maganda. At mayroong tukso. So, kailangan mapagtagumpayan mo yan. Dahil sa totoo lang, mga kapatid, kapag ang puso na, sabi nga diba ni Julina, kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Kahit sinasabi na ni Pastor, wag! Unbeliever yan. Hindi natin, kumbaga, mga kapatid, I became an unbeliever, mga kapatid, when my husband found me. Pero, kinausap ako ng asawa ko. Ang sabi niya, ganito, alam mo, ayaw kong biyenan si Satanas. Ayaw
ayudo niyang biyenan si Satanas. Ibig niyang sabihin, ayaw niya na Katoliko. Ayaw niya. Kasi pag hindi kayo same faith ng paglilingkod sa Panginoon, problemang malaki. Kasi na-experience na niya noon. Mayroon siyang dating GF, mga kapatid, and she was an unbeliever, at sinasama niya sa church, mga kapatid. Naku po, batuan ang kutsino. Mga kapatid, NPA pala yung nakuha niya. Ha? So, hindi same faith, mga kapatid. Magkakaproblema ka pag hindi ka parehas. Okay lang naman kung unbeliever siya, hindi siya mananampalataya, dalhin mo sa church. Hello? Pag ayaw na sumama, di ba sabi ko sa inyo yan lagi, pag ayaw niya ng church, huwag mong paghinayangan kahit pogi pa yan. Hello? Eh, mahilig pa naman tayo ng pogi. Ha? Mahilig tayo ng pogi. Pero sabi mo, Lord, kahit hindi na pogi, basta pogi yung puso. Ha? Basta pogi, Lord, yung puso. Praise God. Hallelujah. Kasi magkakaproblema talaga. Marami na ako na-encounter na talaga na mga faithful sa Panginoon. Problema nilang asawa nila kasi hindi nga mahila-hila sa church. Ay naku, mga kapatid, mag-isip-isip kayo. Sabi nga ng awit, mag-isip-isip ng isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Ha? Mag-isip-isip kayo. Think ng hindi isa, dalawa, tatlo. Isipin nyo 100 times. Praise God. Hallelujah. So focus allows us to ignore what is not important. So kung nakafocus ka sa driving, mga kapatid, you don't mind. Kumbaga, dahil nakafocus ka, mga kapatid, hindi mo pinapansin yung mga hindi naman importante. Ha? Naalala ko si James ito lang, si James nag-drive. Noong nag-drive, sinusot yung jacket. Sinusot yung jacket. Ang sabi ng nanay, itirig mo ni, itabi mo muna, at saka mo isuot yung jacket. Kaya, focus. Dahil, bakit? Ano nangyari? Hindi nakinig. Habang nagdadrive, brum, brum, brum. Sinuot yung jacket. Yung isa, dito sa side na to, bumagsak sa ilalim. Kinain ngayon ng, kinain ng, gulong ba? O kadena? Yung kadena. Ay, yung sasakyan, yung ganyan, hindi na alam kung saan pupunta. Mga kapatid, gumanyan-ganyan. Siyempre, yung na yun So, yun, mga kapatid, pag gano'n ang situation, itabi mo muna. Kasi disgrasya talagang hinahanap mo. You never know kung gaano, yung aksidente talagang, nakakatakot. Kaya nung dumating yung hipag ko, sipa to, ikasi mo pata, suntatakla, yung taga-Antipolo, isipan to, agayla Jim, takot akimaong, akinakan ko, at ang bihira nag-drive ba naman na sinusot yung jacket niya, di yung kabilang Smith, kinain, ay Jesus name. Buti na lang nasa Lord tayo. Amen? Kasi kung wala tayo sa Lord, sigurado talaga. Ang IT talaga tayo, mga kapatid. Hindi mo na aabutan si 2026. Kaya, mga kapatid, salamat sa Panginoon dahil may Jesus tayo. That is the privilege. When you are in the Lord, you are under the umbrella of protection. Amen. Hallelujah. Panapakan natin Panginoon. Isa yan na benefit na kaya tayo naglilingkod sa ating Panginoon because we are being covered by the precious blood of the Lamb. We are being covered with His blood, mga kapatid, at na kung saan we are also being protected by the angels. Amen? Kung walang anghel, mga kapatid, I remember yung isang pamangkin din ng asawa ko, banda dyan sa Kibaol, mga kapatid. Lasing, nag-drive kasama mga barkada. Pero salamat sa Diyos dahil may kapatid siyang nananalangin sa Kanya. Yun yung nakakatuwa, mga kapatid, na isa ka sa pamilya ng
born again believer ka, pinagpipray mo, ang pamilya mo, ang nanay mo, tatay mo, mga kapatid mo, they are also under the umbrella of protection. Amen? Yan yung privilege natin na pinapasalamat natin sa ating Panginoon. Na kung wala ang Diyos, mga kapatid, ewan ko kung nasa na tayo ngayon. Amen? God has given us, hallelujah, yung mga special privileges, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Woo! Praise God. So, focus, mga kapatid. Huwag kayong pati-distract kung meron dyan, mga kapatid, na dinadown ka, nandyan, mga kapatid, na marami ka naririnig na mga boses na matitisod ka, then, alam niyo, ignore them. Ha? Huwag niyo silang pansinin. Halimbawa, nanay mo, sinasabihan ka, ba't ganyan ang itsura mo? Ha? Meron kang mga tatay, mga kapatid, ano nangyari na sa'yo? Ba't ganyan ang itsura mo? Ang dami na nabago sa'yo. Kung ikaw ay dati nilang kasama sa inuman, ano na nangyari? Hindi ka na, parang nawala na sila sa sirkulasyon na gano'n. Bakit? Kasi they found the real peace, the real love, mga kapatid. Ano pa? Marami. Akala kasi natin, yung kasayahan dito sa mundo, yung sa inuman, sa sabungan, akala natin yun. Pero yung tunay palang kagalakan, sa Diyos mo lang talaga matatagpuan. Sa Lord lang talaga yan, mga kapatid. Hallelujah. Bigat na bigat ka na sa problema, pero ramdam mo pa rin ang kapayapaan mula sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So, anong oras na? Saktong 12. O sige, mga 1 o'clock pa. Hindi, I'm almost done, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. So the greatest enemy of human being is disorder. Okay? So seek ye first the kingdom of God. Pero ang greatest, mga kapatid, the enemy of human being is no other than disorder. Nothing works that way, mga kapatid, pag wala sa order, because our Lord Jesus Christ, our God, Heavenly Father, He is the God of order. Amen? Makita ninyo. Nakita niyo na ba na una ang buwan kesa sa araw sa umaga? Di ba hindi? Nakikita niyo yung araw muna. Araw muna, araw. Mamaya magpapakita na si buwan. Amen? So naka-order na yon. Ha? Hindi yung si Pluto nandun sa dulo, pumunta ngayon, nagpalit sila ni Mercury. In order na yon, disorder yun, mga kapatid. Okay, wala kayong nakita, mga kapatid, na nilabas ng nanay ang isang baby, mga kapatid. Ha? Na nakikita mo, nag-aaral na. Di ba naka-order yon? Naka-order. Meron na kayo nakita gano'n? Bata, oh. O AI lang yun. Nagsasalita na yung bata. Ha? So, God is the God of order. Ang gusto ng ating Panginoon, naka-order tayo. Amen? Ano yung ibig sabihin naka-order tayo? Paggising mo sa umaga, anong sabi ng awit? Paggising sa umaga, naaalala ka. Kung iba yung awit ng iba. Paggising sa umaga, si crush ang naaalala. Ay, wala yun. Wala sa order yun. Isipin mo na lang si crush pagtapos ka na nagbasa ng Bible. Doon ka na lang muli kiligin. Doon muna tayo sa presence ni Lord. Amen po ba? Praise God. Kapag ang buhay natin naka-order, ang buhay natin talagang nakaayos, mga kapatid. Paggising mo sa umaga, nananalangin ka, reading the Bible is a must for those believers. Sa lahat tayo, kailangan ito. Huwag mong palalagpasin ang araw na hindi ka nagbasa. Kasi ginugutom mo ang iyong kaluluwa. At pag ginutom mo yung kaluluwa mo, tandaan natin, bumabangon si old nature. Ano yung old nature natin? Yung kung dati, paggising mo sa umaga, mga kapatid, mainit na agad ang ulo mo, wala kang balisa ka, nagpuproblema ka na. Alam niyo, mga kapatid, yan yung tinatawag na may something na hindi mo ginawa. Amen? So, kailangan panatilihin this year, 2026, mga kapatid, kailangan mayroon nang nangyayari sa atin na pagdating ng 2027, mayroon pong magandang resulta.
Gusto niyo ba ng magandang resulta? Gusto niyo ba nagagamit kayo sa church, mga taga-haliwek-wek? May mga talent sa mga taga-haliwek-wek. So kung gusto ninyo mga kapatid na maggamit kayo, unahin niyo munang hanapin si Lord. Kasi mismo si Lord ang magsasabi sa akin, pwede na yan. Si Lord ang magsasabi. So, dyan po tayo mga kapatid na mag-focus. This year 2026 mga kapatid, we need to prioritize mga kapatid yung mga bagay na gusto ng ating Panginoon. Your priority determines your destiny. If you want your destiny to be fruitful, mga kapatid, then do Matthew 6:33. Shall we all stand, mga kapatid? Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sa panibagong taon na ito, mga kapatid, first Sunday of the month, praise God, first Sunday of 2026, mga kapatid, let's recommit. Magkaroon tayo ng commitment sa ating Panginoon. Lord, itong year na ito, I offered it to you, God. Ang nais ko, Panginoon, itong sisigdan na ito, maggamit mo talaga for your glory. Na itong 2026, Lord, I want to see best results. God is not slack of His promises, mga kapatid. Ang pagpapala ay nandyan lang. Kagaya ng sinabi ko kanina, kung gusto niya ng provision mula sa ating Panginoon, then don't neglect the priorities. Kasi uunahin ka talaga ni Lord kapag inuuna mo siya. Amen? Praise God. Hallelujah.